Hi guys! Welcome to my channel. Ngayon, meron akong i-review na isang product na medyo sumisikat siya at hindi ko sigurado kung meron ito sa mga drugstore, supermarket. Pero sa online nabibili to at dun lang din ako umorder. Marami naman silang reseller buong Pilipinas. Meron na rin sa ibang bansa. Dahil nga first time ko, gusto ko sabay-sabay natin i-try. Ipapakita ko sa inyo kung gaano siya ka-effective. Ito. Rix. Bagong labas lang siya nung January. February ko na nabili kasi hindi pa lahat ng reseller nagkaroon na nito. Rejuvenating siya, kaya 14 days ko lang siyang gagamitin. At nabili ko to ng 450 pesos. At ito yung laman niya. First time kong gagamit ng rejuvenating kasi more on ano lang ako, facial wash, toner, ganun lang. First time ko talaga to. Kaya gusto ko i-share sa inyo kung ano yung magiging effect sa akin. Kasi ang sabi, okay to sa lahat ng skin type. Pero, depende pa rin kung gaano ka-sensitive yung skin mo. At ako, hindi ko sure talaga kung magiging okay to sa akin. Ito pala yung laman niya. Ito yung rejuvenating facial wash. At ito yung rejuvenating toner. At ito yung rejuvenating serum. At syempre itong kanilang sun shield. So, maghihilamos lang ako at ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. A few moments later. So, naghilamos na ako. Ito, matitest ko kung talagang effective siya. Ayan o, marami akong pimple marks, marami akong pimple, napatubo. Ayan. Gagamit ako ng facial tissue. Ayan, para safe. At kasi medyo nagiging sensitive yung face ko dahil sa work na laging may alikabok, gano'n. Punasan ko lang siya. At syempre, ang ginamit kong facial wash ay itong kanilang rejuvenating facial wash. Nandito yung direction, ingredients. Nung ginamit ko siya, sobrang mild niya. Sobrang bango. Hindi ko ma-explain yung amoy niya. Pero parang amoy gatas na imported. Ganun. Okay sa akin tong kanilang facial wash. So, next naman na gagamitin ko itong kanilang rejuvenating toner. At ganun din. Parehas din yung kanyang ml. 60 ml din. Ganun din. Buksan ko na siya. At kukuha ko ng bulak. Ito, cotton. Maliit lang siya. Kaya sana magkasya to sa 14 days na gagamitin ko sa kanya. Ayun, kulay tubig lang siya. Ganun din yung amoy niya. Amoy gatas din. A few moments later. Ngayon ay 11:56 PM. Kaya ang gagamitin ko ay itong serum. Ito ay 30 ml. Excited ako kasi bet na bet kong gumamit ng mga serum. Ewan ko lang kung bet din nila ako. So, paano ko ba siya gagamitin? Sabi dito, use this serum at night. Put proper amount evenly onto the face and tap the face until full absorption. So, i-direct ako na siya dito. Parang may bigla siyang pitik sa mata. Parang alcohol, gano'n. Pero, okay naman. Masasanay din tayo kasi makakasama natin siya ng 14 days. Itong tatlo, okay siya sa akin. At
bukas, itatry ko tong sun shield. So, i-update ko kayo guys ng 14 days every day. Day 9 guys, at nagtataka ako kasi nagbabalat na naman siya. Parang nag-start siya from the top at nagkasugat ako dito kasi habang tulog ako kanina, alam ko na parang may kinakamot ako sa muka. Pagkagising ko, masakit na siya. Ayan, nagsugat siya. Day 10 guys, at wala nang pagbabalat sa face, wala na din yung hapde. At nakakapag-makeup na ako, pero ang gamit ko pa rin ngayon yung sunblock. From day 11 hanggang day 14, hindi na ako nag-record, hindi na ako nag-video o nag-picture para mas kita ko yung effect. Mas parang nakaka-excite makita yung mismong effect niya kung hindi ko makita yung day 11 hanggang 14. Yung na-experience ko doon sa rejuvenating set ng RYX Skin Clarity. First day, okay pa. Pero mga bandang 4th hanggang 8th day, doon na yung part na talagang nagbabalat na siya. Yung face ko talagang nagbabalat na at may hapde feeling na. Doon sa rejuvenating facial wash, yun yung pinaka-favorite ko sa kanilang apat. Kasi siya yung super mild at sobrang bango niya. As in, at walang hapde feeling kasi sobrang mild nga lang niya. Pagdating naman doon sa rejuvenating toner, yun yung pinaka worst part doon sa apat. Kasi siya yung dahilan kung bakit nagbabalat yung face. Siya rin yung dahilan kung bakit mahapde kapag in-apply yung toner. Hanggang day 10 ko lang siya in-apply yung toner. Kasi pag in-apply ko pa siya hanggang day 14, hindi matatapos yung pagbabalat ng face ko. At hindi rin matatapos yung pagsakit niya sa face ko. Yung mga redness, ganyan. At nagsugat din yung dito na part ng face ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro habang tulog ako, makati kasi yung iba. Minsan kasi makati talaga. Nakamot ko siguro kaya nagkasugat siya. Pero in fairness naman, hindi naman nagpeklat yung sugat na yun. So, simulang ginamit ko to, never kong kinalimutan maglagay ng kanilang sunshield. Kasi, nagbabalat yung face natin, tapos, pag naarawan tayo, mas masakit yun sa face, at manipis lang kasi yung face natin. Kaya dapat maging protective tayo sa face natin. Always use sunblock. Pagdating naman dun sa rejuvenating serum, hanggang day 10 ko lang din siya ginamit, katulad nung toner. Kasi, pag after toner sa gabi, pag in-apply ko siya, mas masakit. At kinabukasan, makikita ko na naman, ang dami na namang pagbabalat sa face. Kaya hindi na ako nag-apply ng serum. Ang ginagamit ko sa gabi ay, nag-spray lang ako ng hydration mist. Yun lang. So, ano yung naging effect niya sa akin? Napansin ko na nag-lighten yung face ko. Ang layo na nung kulay ng aking muka sa aking leeg. Ang gamit ko ngayon ay yung sunshield. Naglagay lang din ako ng konting concealer para hindi naman ako mukhang pandan dyan sa harap niya. At yung mga pimple marks, naglighten yung iba, nawala yung ibang pimple marks, pero yung pinaka-worst pimple marks ko, meron pa ring natira na mga konti lang naman. Pero, hindi naman kasi ako nag-expect din na as in pagkagamit ko nito, yung mukha na, yung face ko na mukhang nagpabelo. Hindi naman ganun yung ina-expect ko dito sa product na to. Syempre, meron tayong tinatawag na tiis ganda, di ba?
Tsaka 14 days ko lang siya ginamit. Yung iba parang tumatagal pa ng mga 3 weeks na ginagamit nila. Ako kasi nag-stop na ako dahil mahapdi na talaga siya. Pag kasi ginamit ng ginamit, nagbabalat lang siya na nagbabalat. Hindi ako makapag-vlog. So, kung may balak kayong gumamit nitong rejuvenating set na to, meron lang akong paalala sa inyo. First, kapag nakaramdam kayo ng makate, wag niyong kakamutin please. Kasi doon magsusugat yung face nyo. Dahil manipis yung face natin, mas mabilis siya magsugat. Next, wag nyong tutuklapin once na nagbalat na yung mukha nyo. Kasi yun din yung nagkokos kung bakit magkakaroon ng sugat yung face nyo. Hayaan nyo siyang kusang magbalat. Pag naman nag-toner kayo, wag yung sobrang gantong dampe. Okay na siguro yung ganito, yung itatap mo lang yung bulak. Itatap mo lang sa face mo para hindi rin magsugat yung face mo at hindi rin siya mag-dry. So, last, after nyo mag-rejuvenating set, balik kayo sa mga mild skincare routine. Kung tatanungin nyo ako kung ano yung aking skincare routine, soon ipapakita ko po sa inyo yun kung ano yung product na ginamit. After gamitin itong beautiful starter kit ng Rix Skincerity. So, yun lang guys. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo kung paano ko ni-review itong Rix Skincerity na rejuvenating set. Thank you for watching. See you on my next vlog. Slay the day!